Dito na tayo sa ano, yung special muna unahin ko ha, kasi fresh ito eh. Yung frozen, nandun lang muna yun. Ito oh. Iano ko muna siya, kasi makapal, kumbaga makapal siya. So, punasan ko siya ng hoisin sauce para mag-absorb doon sa pinakagitna yung lasa niya. Kasi yung hiwa-hiwa, yung bite size na yun, madali siyang mag-absorb yung lasa doon sa loob. Kasi bite size na nga naman siya. Compare ditong super malaki. Kasi kung hiwa-hiwain ko ito ng bite size, baka ano to, 2, 4, 6, 8, 10. Sampung ganito siya. Sampung ganito siya. 10. Samantalang ito, madali siyang masigsid yung lasa. So, naka-standby ko muna yun kasi hindi pa siya totally defrost. Ito muna. Kumot-kumot sa dakong kamot. Yan, naka-glove siya. Pero yung glove ko is for kitchen ito. Kasi yung gamit ko na blue, madali siyang nabutas. Ito, panghugas, pangluto. Tapos, yan, diba? Ang purpose nito para ano yung lasa niya, sorry yung aking salita. Ano-ano talaga. Nobody is perfect, kaya ano-ano na lang. So, ganito ang step number 3. Sa special ng gagawin, ganyan siya. And then, bali hoisin yun siya ha. Hoisin. Ngayon, ito na naman. 1 tablespoon nilagay ko ng hoisin. I-marinate ko siya. Massage sa buong karne. Tapos yung dark soy sauce. Ganyan siya para hindi siya pupula. Ito ang purpose nito. Kasi nga malaki siya. Kung hindi natin siya i-advance ng marinate, putla yung sa loob. Putla. Yeah. Nakatali na siya, day. Oh. Tinali ko siya ng mayroong pangtali na pang-cooking talaga siya. Kung gusto niyo, mayroong mabibili din sa palengke para siyang dahon ng, alam mo yung hamura, mag-ibot ang tagod ba? Mag-ibot ang tagod, i-dried to siya kaya para inigtali ni mo sa tagod, dili siya mapatid. So may mabili sa palengke dito sa dito sa Hong Kong, marami. Yung sa akin kasi ano to, pang cooking na parang sinulid na malaki. So ito na guys, ayan oh, i-marinate muna natin ng 2 hours bago natin lutuin. So yun na yun ha, another step more. Sa mga nagtatanong kung ano yung tinutukoy ko na brown bean curd, ito yung siya oh. Ay, chikwakang letik. Tapos ito yung bean curd nut. Ganyan yung itsura niya. Bean curd nut or paip. Teka saglit. Yung brown bean curd, hugutin ko sa lalagyan ha. Yan, ito yung ihalo ko, 8 piraso na paip. Bean curd nut, 8 piraso. Ito yung brown bean curd. Ayan, dalawa lang ilagay ko kasi hiwain ko pa siya ng, wait a minute, ipakita ko paano maghiwa. Ayun, nahiwa ko na. Hindi ko na lang pinakita paano hiwain kasi sabi, uwi naman to si Uyang, uwi. Ayan o, sa isang piraso, 8 ang pagkahiwa ko. 8. So, imagine nyo yun, 8 ha. Naka-triangle siya para naman presentable naman tignan. Hindi po lang naghiwa tagtruso nga isugnod sa abo. Ay, Diyos ko Lord. Ayan, na-drain ko na. Naghugas. Na-drain ko na ng bongga-bongga. I-plunge na natin to.
Kasi natapos na i-blanch yung aray kabato ni Adan. Takilid pagkajud. Wait a minute. Takilid ng hagbang nag-uban. Ay, Ginoo ko. Mani atong master chef nga way buhis. So yan, kumukulo na siya dyan. Yan yung una kong blanch, yung hindi frozen. Naantala ito kasi nga hindi pa siya malambot. Asan yung ako pangkuraw? Ay, Ginoo, pangkuraw, kani pangkuraw. Dapat ka nang naglangoy-langoy na siya ba? Kay nagmihit man ang tubig. Nikalit maghina ang gripo. So, ang gitipid ang tubig. Kadagdagan ko nga para nagitaw-lutaw talaga siya. Wait a minute pa akong tubig. Ayan. Diba, na-cover na siya, na-cover. So, mauna ni step 2 pa rin tayo pala. Blanching. Naka-blanch. Oh, nag-iba ng kulay yung ito yung fresh. Tingnan mo. Very guwapa, liwat sa nagtanaw. Liwat sa nag-comments. Ang dili mo comments, mambot. Comments man yun. Nagwapa na siya dahil, naka-lipstick na siya dahil. Ito putla pa. Liwat sa galuto. Hindi kulo dani. Maliit naman siya, maliliit na. Pagkulo, i-off ko na, tapos hugasan na naman siya. Ganito katrabaho ang aking recipe today. Hindi ko pwedeng takpan kay mag-overflow niya, awas ba? Ang ginamit kong burner pati yung mahina yung kalayo para dili mo kalatkat sa bulongbong. O teka, standby ko muna ha para maiksi yung ating video. Ano na siya, itagay na natin ito. Alam mo kung ano yan? Kilala niyo kung ano yan? Star anise. Tapos ito, dried orange skin. Tapos ito, para tuyong-tuyo talaga siya. Ano ko muna siya. I-off na natin. Tapos yan. Para tuyong-tuyo siya, nilagay ko muna sa kawali na walang mantika. Ayan, kusang lumabas ang mantika niya. Kusa. So, ito na, final na. Lutuin na natin. Ito, dahil wala man tong ano siya, na-dried na yan. Tapos itong aking ginawa dyan, patikimin ko muna siya ng mantika. Okay. Ayan ang purpose ng tali. Para mag-brown yung balat niya ba.
simmer natin. Luhit para hindi matuyuan ba, hindi masunog, di mo dukot. Low fire kasi matigas pa yung karne. Tapos yung ibang sangkap mamaya na yan pag malapit ng maluto. Pag malapit ng ma-off yan, yung malapot na yung sabaw, tsaka ilagay yan, at tsaka yung bamboo shoot, at tsaka yung pusit.